Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas. Pag-usapin na natin na uli si Martin Romualdez kasi ang tanong ngayon ng bayan, bakit parang patuloy na ginigipit itong si Martin Romualdez? Abang parang protektado itong si Chis Escudero. Ano ang nangyari? Ano ang mga nangyari? Bakit ganun? So habang ang investigasyon mga kababayan ng Ombudsman laban kay dating Speaker Martin Romualdez ay nagmumukhang isang selective at lopsided political job. Batay sa pagsusuri mga kababayan ni tawag dito Dean Jose Jodroy III. Lubos mga kababayan na kainainala at walang logic kung bakit itong si Martin Romualdez lamang ang pilit na winawasak sa mga press conferences. Di ba? Hindi ninyo nahalata mga kababayan. Samantalang ang mismong mga testigong ginagamit ng ombudsman ay nagdawit din po kay dating Senate President Chis Escudero sa kanilang mga salaysay. So bakit ganon? So ang pananahimik mga kababayan laban kay Chis Escudero, malinaw na patunay ng piling hustisya, selective justice. Ang tatlo sa 8 na testimony mga kababayan na kumakaladkad kay Chis. Ano-ano po siya? Sa 8 mga natitirang affidavit ng mga tinaguriing maleta boys mga kababayan. Yung mga dating bodyguard ni Saldico daw na pinipilit buhayin ng Office of the Ombudsman laban kay Martin Romualdez. 3 po sa mga ito ang hayagang nagdawit at nagparatang din kay Senate President Chis Escudero. Dating Senate President, I mean. So, dito tayo sa naging pagsisiwalat ni Dean Jodroy, mga kababayan. Sa kanya pong mga pahayag sa media, tahasang kwenestyon ng kilalang legal expert na si Dean Jose Jodroy ang magkaibang trato ng ombudsman at ng mga mababatas sa dalawang opisyal. Sa 8 testigo na ginagamit ngayon ng ombudsman, 3 ang may tahasang paratang laban po kay Escudero. Sa kanilang mga joint affidavit, ngayon ang tanong, bakit walang nagpapatawag ng mga press conferences para pangalanan po si Escudero bilang co-accused? Bakit kay dating Speaker Martin Romualdez lang nakatutok po ang lahat ng ingay? So yun ang naalata ni Attorney tawag dito Attorney Roy. So kinasuhan ng perjury itong mga testigo mga kababayan. Opisyal silang kinasuhan ng DOJ. At pati cyber libel. Itong mga tinawag na 18 maleta boys dahil napatunayang gawa-gawa nga po. May mga peking timeline at walang katotohanan ng kanilang mga naunang pahayag. Pero sa kabila nito, pinili pa rin ng ombudsman na humugot ng 8 sa kanila para ituloy po yung reklamo. So yun ang nagkapagtataka dito. Ngayon, ano yung koneksyon sa testimonya ni dating Secretary Yusek Roberto Bernardo? Ang usaping ito ay naganap sa gitna ng hiwalay na pasabog ni dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo na nagsumiti mga kababayan naman ng affidavit ukol sa di umano'y milyon-milyon pisong kickback scheme na kinasangkutan din ng mga pangalan sa Senado. May kasabihan po tayo na lagi nating nami-mention dito, false in one, false in everything. Falsos in uno, falsos in omnibus. So ito ang pangunahing legal na doctrine na pinupunto po ni Attorney Jodroy. Dahil formal nang napatunayan ng DOJ ng mga testigong ito ay nagsisinungaling at nag-imbento ng kwento
Kaya sila po kinasuhan ng perjury. Bagsak ang kanilang buong credibility sa mata ng batas. Iyon ang ibig sabihin nun. So hindi po maaari, sabi po niya, natiin ang integridad ng iisang saksi. Kung sila po ay sinungaling sa Department of Justice, sila dapat ay sinungaling din sa Ombudsman at sa harap ng korte. Ganon yun po. So nakikita dito ang selective prosecution, paglabag mga kababayan sa Equal Protection Clause. Sabi po ni Atty. Jude, nagmumukhang nilabag ang saligang batas sa usaping ito, mga kababayan. So sa ilalim po ng batas, ang Equal Protection Clause ay nag-aatas na dapat pareho lang dapat ang pagpapatupad ng batas, pagtrato sa mga taong nasa magkapareho pong sitwasyon. Correct. So ang paggigipit mga kababayan, pagigiit ng investigasyon at pag-iingay laban po kay Martin habang tikom naman ang bibig laban po kay Chis Escudero. Gayong pareho silang itinuro ng 18 Maleta Boys ay isang illegal na anyo ng selective prosecution na ginagawa po lamang para sa pamumulitika. Yun ang tingin po nila. You see? So bakit anya kay Martin Romualdez lang may gigil mga kababayan? Napakalinaw ng laro mga kababayan dito. Kung talagang paniwala ang kwento ng mga Maleta Boys, dapat kasama si Chis Escudero. Di ba, mga kababayan? Na pinagpapaliwanag dapat sa mga balita at presscon. Ngayon dahil 3 sa mga saksing ito ang nagturo po sa kanya. Yan ang malaking tanong. Pero bakit kapag si Romualdez ang tinuro, alos araw-araw may presscon at may headlines kay Martin? Ngayon ang nakapagtataka. At kapag si Chis, mga kababayan naman, ang tinoro, biglang tahimik. Anong meron? Ibig sabihin, alam din nilang kwentong barbero lang ang sinasabi ng mga testigo at ginagamit lang ang mga ito para sa interes po ng iilang politiko. Yun, mga kababayan, ang lumalabas. Kasong nakasandal sa sinungaling. Kapag ang testigo po ay napatunayan ng sinungaling ng ating gobyerno at naharap sa kasong kriminal dahil sa pag-imbento ng affidavit po, ibig sabihin ay bulok at walang silbi po ang kaso niya. So walang CCTV, walang pinirmahang orihinal na dokumento. Yung dating speaker, walang matibay na ebidensya. Ang kasong nakasalalay sa chismis ay kusa ring siyempreng babagsak sa korte. Di ba po, mga kababayan? So kung may gigil kay Martin Romualdez, mga kababayan, gamit ang mga saksing na patunayan ng sinungaling sa DOJ, bakit tikom ang bibig pagdating po kay Chis Escudero? Yun ang tanong ng bayan. Di ba? Na idinadawit din sa parihong mga testimonya. Tama po, mga kababayan?